Magandang araw po at Happy New Year sa ating lahat. So, ngayon pong taon, ang ating pong magiging tema ay standing firm o maging matatag sa pagkakatayo. Saan ba tayo dapat tumayo at ano ang dapat nating tayuan? Yun ang mga questions na ating pong tatalakayin po ngayong 2025. So, i-reflect lang po natin bakit standing firm. So, ibig sabihin, mas malaki ang paparating na challenge kasi habang tumatagal po tayo, habang nagmamature po tayo, mas dumadami ang hamon sa buhay. No? Habang tayo po ay na-expose sa maraming experiences, mas nagiging matindi ang challenge natin. So, ito pong challenge na to ay napakarami. Unang-una, ang ating pong malaking challenge na hinaharap ngayon ay ang challenge sa family. Ang family po ngayon ay medyo parang nagkakaroon ng malalaking mga problema o suliranin para po ito ay manatiling matibay. At ang kalaban po natin ay social media, technologies. Hindi po masama itong mga ito, pero minsan ay dapat, kaya isa rin to sa tatalakayin natin. Ang mga, hindi lang social media, kundi ang bagong kultura na ini-introduce ngayon, no? Bagong kultura na kung saan ay inaalis ang mga kulturang makadiyos. So, yan yung haharapin nating challenge. Hindi lang culture, even practices that even the church is facing. Dahil theologically, ay nakakaroon din ng maraming challenges sa theology ang iglesia. So, we need to stand firm. Another side of this is the positive naman. Pag tayo ay nagtatagumpay, minsan lalo tayong nagiging weak. Bakit? Upon exposure in the victories and triumphs and successes, madalas doon tayo nakakalimot sa Diyos. At kung papahintulutan ng Diyos sa tayo ay makita natin ang mga success na to this year, be careful, watch yourself, stand firm sa mga maaaring temptations na maaaring maglayo sa iyo sa pagkakilala. Instead of recognizing the goodness, the power, the greatness of God, ay ma-divert sa sarili dahil sa mga pagtatagumpay. That is also another challenge that we are about to face. So kaya, ngayon, ang isang challenge po na dapat nating is yung una sa ngayon sa buwan na to, standing firm on our identity in Christ. Alam nyo, ang isang tao kapag siya ay kilala niya ang sarili niya, hindi agad siya nadadala. No? Pag siya ay matatag na nakikilala ang kanyang sarili, hindi agad siya nagbabago ng isip, hindi siya naiimpluwensyahan kasi matibay ang kanyang pagkakilala sa kanyang sarili. So we have first to establish our identity in Christ. We will not allow the world describe who we are, but let the Bible describe who we are in Christ Jesus. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang magpakilala sa atin, magbigay ng tibay sa atin sa pagkakakilala natin sa sarili natin. Kasi kapag wala tayo ang pagkakilala sa ating sarili, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kasi ididictate ng mundo kung sino ka. At ilalagay ka niya sa identity na gusto nila. The Lord doesn't want us to be described by the world's identity. The Lord wants us to be described as His identity in Him. So, para makita natin, ito yung una, ngayong linggo. Mula sa kadiliman tungo sa kahangahangang liwanag ng Diyos at makikita natin yan sa passage natin sa Peter. Ito po yung sinasabi, lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Yun yung foundation ng identity, batong buhay. Itatawag na living stone at kinawag ding cornerstone who was rejected by men pero naging precious in the sight of God. And from this, dito po i-establish ng Diyos ang identity ng church.
Identity ng iglesia, identity ng mga mananampalataya. Dito po sa confession ni Peter, which has become the foundation of pundasyon ng pagkakakilanlan ng mga mananampalataya. Without this foundation, the church is not real church. Isa lang siyang building. Pero ang gusto ng Panginoon in this confession, maging foundation ng identity natin sapagkat tayo'y binuo ni Kristo bilang kanyang katawan. At ang tawag doon ay body of Christ na ginamit din ang term na church o ecclesia. No? Ito po yun. Sabi dito, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos sa mga handog na espiritual at kalugod-lugod sa Kanya. Bakit ito yung ating nating foundation? Kasi bago natin maintindihan yung verse 9, we have to look kung ano po yung napapaloob doon sa mga dinescribe doon na royal priesthood, chosen people of God. Dapat alam natin kasi identity yun eh. Bago mo makilala yung pagkakakilanlan, dapat alam mo kung saan naka-founded, kung saan nakabaon, o kung saan ano yung pundasyon ng mga katagang ginamit ni Peter. Remember, Peter is one of the closest, isa sa mga tatlo doon sa tinatawag na circle, inner circle ng Panginoon. At siya din, at sa kanya din sinabi ng Panginoon ang mga katagang ito. Sabi niya, "And I tell you, Peter, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Ang ganda nung sinabi ng Panginoon, ano? Sabi niya, "You, Peter," actually, ito yung naging misconception and understanding ng isang religious group na kay Pedro daw isinalig ng Diyos ang church. Ayan. So para mas maintindihan natin, ganito po yan. Nung sabihin ng Diyos kay Peter, dalawa po yung binanggit dyan, Peter at saka rock. Sa Griego po, ang ginamit pong name na Peter is Petros. Na ang ibig sabihin is a Greek name means rock o yung fragments of rock, yung galing sa malaking bato na napiraso. So isa ay maliit lang. Parte lang siya nung malaking rocks. Sabi niya, Peter, ngayon, I tell you that you are Peter. Ngayon, tinatawag kitang Pedro. Sabihin, a piece of rock, and on this rock, I will build my church. Yan ang sabi niya. Ngayon, yung rock na binabanggit daw po doon, ito yung Petra. Yung Petros, small rock, ang ibig sabihin. Yung rock na binanggit, upon this rock, I will build the church, ang gamit po sa Greek ay Petra. Hindi si Petra ang kabayo, ha? Petra, nang ibig sabihin, rock, cave, cliff, stony ground. Yung nakikita nating picture, yan po ang description yan. Ibig sabihin, mula sa malaking yan, napiraso si Pedro. At para siya mabuo uli, kailangan si Peter ilalagay uli. At lahat ng mga Kristiyano ay diyan maididikit, mailalagay para maging isang spiritual temple na sinasabi ni Peter. Kaya naiintindihan niya ni Peter, no? Yung word na ginamit diyan, Peter, small rock, yung pangalan niya, Petros, pero ang sinabi, upon this rock, I will build my church. Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano yung rock na yon? No? Ano yung rock? Saan daw itatayo ni Kristo yung church? Dito ba kay Petros o si Peter? O dito sa Petra na tinatawag na big rock o mountain rock? So, ano ibig sabihin yan? Babalikan natin yung sinabi ni Peter. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." That is the Petra. That is the rock na kung saan ang kingdom o yung church ay i-establish si Christ. In this confession, si Christ yung foundation, no? Hindi si Peter. Si Christ yung matatag na bato, yung cornerstone na tinalikuran ng marami, pero siya ang pinakamahalaga sa Diyos sapagkat from that cornerstone, bubuuin niya ang kanyang spiritual temple. And we are part of that spiritual temple.
No? Bahagi tayo ng spiritual temple. Kaya sabi niya, maging bahagi kayo ng spiritual temple. At kapag naintindihan natin, bahagi tayo ng spiritual temple, yun na yung ginamit niyang description. Kayo ay royal priesthood, kayo ay chosen nation, connected na yun doon sa pagiging spiritual temple. So with this confession, ini-establish natin na ang confession ni Peter na si Jesus Christ is the Son of God, He is the foundation of the church. Hindi ang pastor, hindi si Pedro, hindi ang bishop, hindi ang denomination, o anuman, kundi si Kristo lamang ang pundasyon ng iglesia. At sabi diyan, the gate of Hades cannot prevail on it. So ibig sabihin, sa church ni Kristo, hindi sa iglesyang peke, sorry, wala na. Doon magiging matibay, hindi daw makakapanaig kahit ang pintuan ng Hades. No one can overpower the church. Pero bakit parang powerless ang church today? Because we forgot our identity in Christ. Nakakalimutan natin ang identity. Kapag nakalimutan natin kung sino tayo, hindi natin alam ang gagawin natin, hindi natin malalaman ang purpose natin, hindi natin malalaman kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. That's why we need to establish our identity in Christ because He is the foundation of our faith. Sabi ng Hebrews, fix your eyes on Jesus, the perfecter of our faith. No? Sabi ni Christ, I am the Alpha and the Omega. Kaya dapat establish natin ang sarili natin hindi sa dinidikta ng mundo, kundi sa sinasabi ni Kristo. Sabi niya, yan, Kristiyano ba yan? Ayan, dinidiktahan na tayo ng mundo noon, di ba? Dapat ang identity natin na kay Christ. At si Kristo, yung foundation ng pananampalataya natin ay mahabagin, punong-puno ng biyaya, mapagmahal at mapagpatawad, at meron din siyang expectation sa atin. So, yun yung pag-uusapan natin. Ano kaya ang identity na nais na dalahin natin o na makita ng Diyos sa dalahin natin within the year habang humaharap tayo sa maraming challenges? Habang tayo ay haharap sa maraming challenges ahead of us. Kasi unknown sa atin ang 2025. But to God, it is already finished. Let us pray. Panginoon, hinihingi ko po ang habag at biyayang ibinigay niyo po kay Pedro para maunawaan po ang mga pahayag na ito na isinulat niya at kung paano po ito nagkaroon din ng impact at na bumuhay sa mga iglesia na kanyang sinulatan ay maging ganun din po ang resulta sa amin pong pakikinig sa umagang ito. Habang haharap kami sa panibagong taon, ay makita namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihang kasama namin sapagkat kami ay identified na sa inyo, Panginoon. Ang description ninyo ang description po namin bilang iglesia ay description na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo in Jesus' name. Amen. So this letter was written to the scattered believers, no? Sa particular, lalo sa mga Hudyo. Pero since wala naman na sila, wala na po yung mga scattered Jews na addressee nitong letter, tayo na po ang addressee. Tayo na po ang recipient nito. So mula doon sa confession ni ni Peter that Jesus is the Christ, ang sabi ni Jesus Christ, on this confession, on this Petra, I will build my church. Remember, Jesus said, I will build my church. Hindi ang tao ang magbibuild ng church. Si Christ. Saan? Sa confession na yon. Ano yon? Gospel. We need the gospel to be proclaimed because doon sa gospel, andoon yung confession eh. No, sa gospel na yon. So without the gospel, there is no foundation of the church. Kaya sabi niya, I will build my church. Tanda natin, it gives us confidence. Bakit? Hindi po tayo
kundi si Kristo ang magtatayo at magpapatatag ng iglesia. Ang kailangan lang natin, maging bahagi ng spiritual temple. Bilang mga living stone, be part of the spiritual temple as a priest. Tanda natin, priest is a mediator between God and man. So ang work natin talagang gospel presentation. That is the work of the church, to declare the glory of the Lord Jesus Christ. Ang lakas ng church, ang pagpapatuloy ng church, the gate of Hanes cannot prevail because Jesus built the church. Tayo po ay instrument lang para mabuo ang iglesia, pero siya talaga yung foundation nito, yung confession that you are the Christ, you are the Savior of the world. You die for the sins of the world. You are the Son of God. That confession, without that rock, the church cannot be established. Pwedeng iglesia ng kung sino man. Hindi iglesia ang itinatag ni Kristo. At naniniwala tayo that this church was built by Christ. Amen ba? At dahil doon, tayo po ay hindi matatakot na tumayong matibay, matatag, sapagkat ito yung identity na ituturo sa atin ng Panginoon. Sabi ni Paul, magkakontra yan dati pero magkasundo na sila. And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them. And that rock was Christ. No? So anong iniinom na to? It is the Spirit that Jesus said, pag akyat ko sa Ama, iiwanan ko ang Espiritu sa inyo. At ang Espiritu ang magbibigay sa inyo ng pagkakaisa at katatagan. And then sinabi niya sa 3:11, for one can lay any foundation other than already laid, which is Jesus Christ. Wala nang iba pang pwedeng itayong pundasyon, sapagkat ang pundasyon ng iglesia ay naitayo na ni Jesucristo. So with this, lagi natin tatandaan, tayo po ay kay Kristo. We are in Christ, na kay Kristo. Hindi na po yan mababago. Hindi na po yan matatanggal sa identity natin. Pero, bakit at ano sabi ni Peter? Ito lang ay si Eliot's komentaryo, hindi ko na masyado na. So, ito yung dapat maintindihan natin. Ano yung pagkakakilanlan natin kay Kristo? Ang sabi dyan, ulitin ko po, tulad ng mga batong buhay, ang mga batong buhay po dyan na ginagamit ay yung mga naunang mga mananampalataya, yung mga apostles, no? Maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para saan? Para sa Diyos. That is our identity. Itinalaga tayo para sa Diyos. Hindi para sa mundong ito. Hindi para sa kung ano mga bagay na sa mundong ito. Kaya mag-alay kayo sa Diyos ang mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, sabi diyan, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. So, ako po ay maliit na bato, parang Petros. Bawat isa sa atin maliit na bato. Pero pag yan po ay pinagsama-sama, magiging isang building siya. Ang hollow blocks, hindi matatawag na building. Pero kapag meron kang 1,000 hollow blocks, pag sasama-samay mo, lalagyan mo ng hinalong na bakal, at ito na, lalabas. Isa na siyang building. Pero one part is equally important to each other. Tanda natin, yan yung sinasabi din ni Paul, na ang bawat bahagi ay importante sa katawan. So, templong spiritual upang Upang dito, sabi dito, kayo'y pinili ng Diyos ang maayon sa kanyang layunin, sa unang Pedro po ito, sa mula't mula pa at pinabanal ng Diyos upang maging masunurin kay Kristo at nalinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Remember, the word is pinili ng Diyos. It is not us who volunteer. It is not me who volunteer. Lord, gusto ko po maging pastor.
tinawag ako ng Panginoon, pinili ako ng Panginoon para maging pastor. Kasi kung magbo-volunteer lang ako at magsasabing, Lord, ako po ay ganito. Kaya nga alam nyo, nung nire-reflect ko po yung Matthew, hindi si Matthew, ay magkakilala. Yung sabi ng Panginoon ay, nangangaral siya, umiikot siya sa Galilee, tapos habang nangangaral siya, nakita niya ang crowd na nahabag siya. Sabi niya, para silang mga naliligaw, mga tupang walang mga pastor, sabi niya. No, pinapagaling niya, sinasabihan ng mabubuting balita at pinapagaling, pero nakikita pa rin nahahabag siya. Sabi ko, Lord, ano po yung message niya sa akin? Tapos sinabi niya, napakarami ng aanihin, kakaunti ang mang-aani. Humingi kayo at manalangin ng manggagawa. Alam niyo ang sabi ng Lord sa akin, nung reflection ko, bakit ipinakita ng Diyos sa mga alagad yung kalalagayan ng mga tao? For them to see yung condition and then magkaroon sila ng compassion. And from that compassion, ako pala yung worker na gusto ng Diyos na isend. Naku niyo ibig sabihin? Hindi pala ibang tao. Kaya ipinakita niya sa kanila, mga alagad ko, ito ang kalalagayan ng mga tao. Manalangin kayo sa akin, humingi kayo sa akin, pero ang isesend ko hindi iba, kayo. Try to reflect on that. Sometimes we pray for workers, tayo pala yung inaano ng Panginoon. Maging bukas lang ang mata natin, maging compassionate tayo, makita natin ang kalalagayan ng tao, tayo na yon, hindi na ibang tao. Because we are part of the spiritual temple to build the church. Pinili tayo ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin mula't mula pa. At pinaging banal ng Espiritu upang maging masunurin kay Kristo without the holiness that brought us by the Holy Spirit, we cannot follow Christ. Kasi ang utos ni Kristo ay kasama ang kabanalan. Sabi diyan, dahil ang Diyos ang pumili sa inyo, siya ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Why? We are the temple of God. We are part of the spiritual temple. Remember, every time na babanggitin ang salitang temple sa Biblia, ang iisa lang isabihin niyan, holiness. The very presence of God is in that temple. At yung very presence of God in the temple, yun yung magdadala sa kanila ng holiness. Kaya sabi diyan, bilang mga, sabi doon sa una nating bahagi, no, bilang mga pinili ng Panginoon, no, yung pagkakakilanlan natin, tayo'y bahagi ng batong buhay, bahagi ng isang templong espiritual. Kaya pag sinabing tayo bahagi ng templong espiritual, ang pagkatawag natin sa atin ng Diyos, siya ang pumili sa atin at meron siyang magandang layunin, pinabanal ng Espiritu, at dahil ang Diyos ang pumili sa inyo na ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng ginagawa. Ano ba ang description ng holiness? Sa worldview, akala ng worldview, ang holiness ay perfection. Wala po tayong maa-achieve na perfection sa mundong ito sapagkat lahat tayo ay may flaws. Pero ang pagiging banal po natin ay hindi innate sa atin, hindi natural sa atin. It becomes our nature when the new nature of Christ is in us. Nung tayo'y na-born again na, pumasok ang bagong nature sa atin, yun ang tinatawag na holy nature of a believer. Kaya, makaka-respond na po tayo sa holiness of God. Kaya, magkakaroon na tayo ng kakayanan na mapamuhay ng may kabanalan. Kasi meron na tayong Espiritu Santo na tumutulong sa atin na ilayo tayo sa mga karumihan. Ilayo tayo sa mga kasalanan. Bagaman hindi tayo makaiwas, pero ilalayo niya tayo. At kung tayo man ay magkasala, andyan pa rin ang Diyos.
naaabutin tayo at patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Lumapit lang tayo sa Kanya. Minsan kasi pag narumihan na, ayaw nang magpalinis. Sigurado, pag ayaw nyo magpalinis, magiging taong grasa kayo. Diba? Didikit na at mahirap nang linisin pag marami na nakadikit na alikabok sa katawan. Kaya, kung narumihan, agad lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Ano pa sabi niya? Kaya nga, bakit si Peter? Kasi, alam niyo, napakaganda pag binasa niyo po yung kasaysayan ni Pedro, yung nangyari sa kanya while he was with Jesus, and now sumusulat siya ng mga letter. Kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, ang pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Bakit niya sinasabi yan? Because you are part of the spiritual temple of the Lord. Ang foundation ni si Christ. Kapag tayo po ay madumi, hindi po kayo lang ang nakikitang madumi. Lahat ng Kristiyano ang tingin madumi. At masakit, pati si Christ na dadamay. Kaya ayoko pumunta sa church na yan, aray. Kasi ganito. Diba? So, tandaan natin, we are part of spiritual temple where the Holy Spirit resides. Actually, sabi ni Paul, your body is the temple of the Holy Spirit. So, sabihin, mas magiging matibay, mas magiging matatag ang iglesia kung ang bawat isa sa atin, alam natin ang identity natin. Our identity is identified with Christ, our foundation. So, dapat yun lagi ang confession natin. You are the Christ, the Son of the living God. Ano pa? Yan. So, tayo ay pinili at itinalaga para sa Diyos. Tandaan natin, hindi tayo nakatalaga kung saan-saang bagay. Tayo po ay, sabi ng Panginoon, ang ibinigay mo sa akin, Ama, ay iyo. At sila'y akin. Hindi sila maaagaw ng sanlibutan. Tayo po ay anak ng Diyos. Kaya nakatalaga tayo para sa Diyos. Huwag natin kakalimutan yan. That is our identity. Tayo po ay nakatalaga sa Diyos. Mga paring nakatalaga sa Diyos. Ano ba trabaho ng pari? To mediate people to God. Kaya nga, nung nag-pray tayo, sabi ko, Lord, we pray for workers. Pero nakita ko yung verse, nireflect ko yung verse. Try nyo uli, Matthew 16 ba yun? Na nag-reflect ako sa verse, sabi niya, while Jesus is busy preaching the gospel, healing the sick, ang daming taong sumusunod sa Kanya, tapos nilingon niya, bigla siyang, yung puso niya nabagabag, kasi ang mga taong ito distress, sila ay harsh, parang kawawa, mga helpless, tapos parang mga tupang walang pastol. Yun ang sabi niya. Tapos humarap siya sa mga alagad, ang sabi niya, napakarami ng aanihin. Ayan o. Tingnan nyo, sabi niya. Tingnan nyo sila. Makita nyo yung nakikita ko. Maramdaman nyo yung nararamdaman nyo. Kulang tayo ng manggagawa. Hingi kayo sa akin ng manggagawa. Hingi kayo sa honor the field. When I am reflecting this, sabi ko, Lord, send us worker. Hindi na pala ganon. Send me. Because I am the worker. Kaya ba natin sabihin yan, Lord, send me? Because I am the worker. Andyan ang field, ang daming taong mamamatay na. Alam niyo, kanina, kahapon may binisit po kami, kakilala namin, and naawa ako sa niya na parang maluluha ako. Kasi meron siyang sickness na tawag doon sa skin disease. Nagpakalbo na siya, namumula. Tapos nung tinangat niya yung damit niya, ang dami niya parang maliliit. Kaibigan namin doon sa street. Pinag-pray namin, miyak siya. Tapos kanina, nung papauwi ako sa bahay, nasa sasakyan siya, pupunta sa doktor. Binuksan niya sa akin, Pastor, please pray over muli ako.
pupunta kami sa doktor. Pinag-pray ko, umiiyak siya. Sabi ko, Lord, touch this man. One day, I will go to him and share the gospel. Kahapon, isinyer ko na yung sabi ko, mahal ka ng Panginoon. He died for you. Pero gusto ko talagang i-one-on-one siya na talagang i-reach ng Panginoon. Yan yung kalalagayan. Pero bakit di natin magawa? Because hindi natin alam ang sarili natin. We forgot our identity that we are priest na tinalaga para sa Diyos. Ang priest, mediate people to God. I-reflect niyo po yun, yung Matthew. Nasabi doon, habang ang Panginoon naglilibot-libot sa mga lugar-lugar, nangangaral siya ng mabuting balita kasama ang mga alagad. Siya palang gumagawa nun. Siya palang ang nagpipreach, siya pa ang nag-heal, siya pa ang nagpapalayas ng mga demonyo. Pero sabi niya, tingnan niyo sila para silang mga tupang walang pastol. Ang daming taong aanihin. Walang manggagawa. Humingi kayo ng manggagawa sa owner of the field. Kasi yung field na yun is yung habag ng Diyos. Andun eh. Nung I-reflect on this, hindi pala ibang tao yun. Kaya pala, isinama ng Diyos ang mga alagad to see these people. When you see these people, ibo-volunteer mo ang sarili mo as worker. At galing yun sa Panginoon kasi pinakita niya sa iyo kung anong kalalagayan ng tao. Nakikita ba natin yun? Are you seeing yourself as the Lord's worker? This year, ang challenge sa atin, establish natin ang identity. We are the Lord's worker. We will bring the gospel to the people. Tayo ay mga paring itinalaga para sa Diyos. 1 Peter 2:9, isang lahing pinili. Ang sarap. Hindi tayo mga hintil, pero ginawa tayong mga Hudyo sa pamamagitan ni Kristo. Mga maharlikang pari, royal priesthood. Nasa kaharian ng Diyos na mga pari. Tayo po ay mga anak ng Diyos, anak ng hari, at tayo ay pari para mag-mediate sa mga tao para dalhin sa kanyang kaharian. Isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. So, tandaan natin mga kapatid, wala nang makakaagaw pa sa atin. Even the gate of Hades cannot prevail to the church. Jesus said, no one can snatch you out of my hand. Sabi ni Paul, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na sapagkat tayo'y bayang pag-aari ng Diyos. Ano pa? Ang layunin ay, sabi niya sa verse 1, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Actually, ang sabi doon sa verse 1, kaya nga, talikuran nyo na ang mga ito. Yun ang sabi niya sa verse 1 sa chapter 2. Talikuran nyo na ang lahat ng mga ito. Ang ganyan, inisa-isa niya yung mga pagkakasala na dati naman ninyong ginagawa pero pinatawad na kayo ng Diyos kaya kayo ay tumalikod sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Sino rito hindi nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Wala. Lahat po tayo ba'y nakaranas sa kabutihan ng Panginoon? Imagine ako ay isang napakalaking makasalanan tapos pinatawad niya ako. Di ba kabutihan ng Panginoon yun? Na kahit nagkakamali ako, andyan pa rin siya na hindi ako tinatalikuran. Di ba kabutihan ng Panginoon yun? Wala sa atin dito ang makapagsasabing hindi nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Kaya bilang bayang pinili, bilang pari, anong kailangan natin gawin? Mag-alay sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya. Remember, wala tayong pwedeng ialay na kalugod-lugod sa Diyos malibang ito ay banal. Because God is holy. We cannot offer anything to God na manggagaling sa atin, kundi ang i-offer natin sa God ay manggagaling sa identity inilagay sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, tayo po ay identified with Christ, tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, tayo po ay pinaging banal at banal sa paningin ng Diyos Ama. Kaya ang ihahandog natin dapat ay kalugod-lugod sa Kanya.
So kung naiintindihan natin yon, hindi tayo mahihirapang mag-alay ng mga nakakalugod sa Kanya sapagkat in the first place, tayo po ay nakakalugod na sa Panginoon dahil kay Kristo. Pero bakit hindi natin magawa? Kasi hindi natin naiintindihan na tayo ito. Ulitin ko, pag hindi mo kilala ang iyong sarili, hindi mo magagawa ang layunin na gusto mo. At hindi mo magagawa ang dapat mangyari. Ngayon, ano yung mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya? 1 Peter 2:9, pinili upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahang liwanag. Tandaan ninyo, ang sabi diyan, tumawag mula sa kadiliman. Alam niyo po ba, isang kahangahangang bagay na ipahayag natin na ito yung dati nating buhay. Ito ako nung wala pa ang liwanag ni Kristo. At hinango niya ako sa kadilimang ito, ngayon ako'y lumalakad sa liwanag. Kaya kitang-kita ko na ang aking lalakaran. Dahil kay Kristo. So, magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon? Una, siyempre tayo, binago niya. Mula sa kadiliman, inilipat sa liwanag. Mula sa kamatayan, inlalagay sa buhay. Mula sa pagiging makasalanan, ginawang banal ng Diyos. Mula sa kaaway ng Diyos, ginawang anak niya. Yan yung identity natin. Bakit hindi natin ma-stand firm doon? Kapag tayo ay nasa labas na, nasa eskwelahan na, nasa trabaho na, parang hindi na tayo Kristiyano. Ginagawa na rin natin ang ginagawa nila. So, wala. Hindi natin alam ang identity natin. Today, paglabas natin dito, stand firm with your identity in Christ. Pag tayong lalabas dito na hindi natin ini-establish na tayo ay kay Kristo. Hindi sa sanlibutan. Tinalaga para sa Diyos. Para maging paring tagapamagitan ng mga tao papunta sa Diyos. At i-establish ang kanyang kaharian. Magpahayag ng kahangahang ginawa ng Diyos. Tandaan niyo, sabi yan, magpahayag. Proclaim the wonderful deeds of God. Pasalamatan natin ang Diyos. Ayan, maging mapagpasalamat tayo. At Ama ng ating Panginoon, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ipahayag natin na tayo ay binago na ng Panginoon. Ipakita natin na tayo ay Kristiyano nga. Hindi yung pag kasama natin hindi Kristiyano, hindi tayo ma-identify na Christian. Alam mo, sabi doon, kapag daw ikinilagay ng Diyos sa isang grupo na hindi mananampalataya, madilim, ikaw lang ang magliliwanag doon. Dapat mag-shine ka. Let your story shine. This year, hindi this Christmas. Inaawit ng ano yun, ano? ABC. Let your story shine. This 2025. Anong story meron tayo? Ano yung kahangahangang ginawa ng Diyos sa atin? Let it shine. 1 Peter 4:1, yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap nung siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Aray? Sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Yan. Sino rito ang hindi nagtitiis? Ba? Ang gandang kanta yung pagtitiis, pagtitiis. Huwag niyo kakantahin sa kasal ni Sister Grace yun, ha? Pinakanta ng pastor namin sa isang kasal yung, kantahin mo nga yung bunga ng Espiritu na pagtitiis. Eh yung kumakanta pa naman, talaga naman pag kumakanta yun, may parang si Pilita Corrales, lalaki. Inawit niya, pagtitiis, pagtitiis, ang kailangan mong mabatid. Sabi nung mga congregation, bakit ganun ang kanta, hindi pangkasal? Sabi ng pastor, pangkasal yan. Kasi pagkatapos ng kasal, humanda ka sa pagtitiis. Pero si Kristo po, nagtiis siya hanggang sa krus.
Tinalikuran una siya ng mga kapatid niya. Tinalikuran, lagi siyang pinapersecute ng mga religious leaders. Pinaparatangan ng kung ano. Pinaratangan siya si Beelzebub. Sinasapian doon ng masamang espiritu. Tinalikuran ng mga alagad at nung nasa krus na, iisang tao na lang nandoon ay dalawa, nanay niya at si Juan. The rest, tapos yung taong kasama niya, binitray pa siya. Lahat yan, pinagtiisan ni Christ. Pero nasaan siya ngayon? Nasa kanan ng Diyos Ama na nagmi-mediate kapag tayo hindi na makatiis. Ama, pagtiisan niyo pa po siya. Kasi, di ba? So, yan pong pagtitiis natin ay isang kalugod-lugod na handog sa Diyos. Because we are identifying ourselves with Jesus' suffering. Amen? Kalugod-lugod sa Diyos sa pagtumaraan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagtitiis, sapagkat si Kristo ay dumaan doon, we are identifying suffering with Christ. Huwag natin sisihin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sapagkat dumadaan tayo doon, sapagkat tayo ay identify kay Kristo. Sabi nga ng Panginoon, hindi kayo iibigin ng sanlibutan, kamumuhian kayo ng sanlibutan. Iiwasan nila kayo. Ituturing nila kayong kaaway sapagkat sinusunod niyo ang Diyos. Magalak kayo sapagkat kayo ay identified kay Kristo. Tama ang identity natin. Alam natin ang identity natin. 1 Peter 4:14, sa halip daw magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Tandaan po natin mga kapatid, hindi naman po tayo binuhay ng Lord sa mundo ito para magtiis na lang. Meron at meron ding biyaya at pagpapala ang Diyos na makukuha sa pagtitiis. Ang sabi ni Paul, it develops character. Binubuo niya maging totoo ka at matibay na tao kapag dumaan ka sa maraming pagsubok. Kapag takot tayo sa pagsubok, ayaw natin ang hirap, mas malaking hirap ang haharapin natin. Kasi hindi ka sanay. Kung hindi ka nasanay na mahirapan ngayon, pagtanda mo at paglaki mo, lalong maraming challenge, lalong maraming paghihirap, doon ka iiyak. Kaya kung kayo umiiyak ngayon dahil nahihirapan, ngingiti kayo pagdating ng panahon. There is time for everything. Time to cry and time to laugh. Kaya maghandog tayo ng mga spiritual na kalugod-lugod sa Panginoon. 1 Peter 4:8 and 9. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Tapos, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Yan po yung mga handog na kalugod-lugod sa Panginoon. Mahalin natin ang isa't isa alang-alang sa Panginoon. 1 year po natin tinalakay yan, di ba? Tatandaan nyo? Topic natin nung nakaraang taon is loving God and loving others. Ngayon, yung natutunan natin this year, yun yung magpapatibay palalo sa atin. Pero tandaan ninyo, kung hindi tayo sigurado sa identity natin, hindi natin magagawa ito. Bakit? Sino ba unang nagmahal sa atin? Ang Diyos. Ang Panginoon. At kung bakit tayo magmamahal is because we receive that love from God. Natanggap natin. So, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Pero mapagmamahal na hindi tapat? Si Peter, di ko alam kung ano ibig niya sabihin niya, magmahal na kayo ng tapat. So, on the contrary, merong hindi tapat na pagmamahal. Alam niyo kung ano ang hindi tapat na pagmamahal?
yung salita lang na salita ng I love you. Pero wala namang ginagawa. Action speaks louder than words. Mahal natin isang tao, dapat meron tayong ginagawa para sa kanya. Merong nakikita sa atin. Kaya nga po, na-imbento ni Gary Chapman ang 5 Languages of Love. Sino nakakabasa ng libro na yon? First, tangible things. May mga tao talaga na regalo yung para maramdaman niya yung pagmaya. Ririgaluhan siya. Maliit na item lang, tuwan-tuwa na siya. Pangalawa, yung acts of service. Kapag nililingkuran ka niya, talagang pinapakita niya pagmahal. Kaya dapat, pag alam mong gano'n siya, bigyan mo ng kape, masaya na siya niyan. Yung touch, yung gaganyan mo lang, wala kang sasabihin. Ando ka lang sa tabi niya, tapik-tapik mo siya, ramdam na ramdam niya yon, yung presence mo, at saka yung mo, nalab ka niya. Tapos, ilan na yun? 4 na ba? Words of affirmation. Yung lagi mo siyang ina-appreciate. Yon. Ano pa ba isa? Pakalimutan ko na. Quality time. Ayan. Yan yung may mga taong talagang pag aalis ka na naman, ayan, alam mo na yon. Stay ka lang ng kaunti. Saglit lang. So pag daw na-identify natin yung language of love na yon at naibibigay natin, mas lalong tumitibay ang relationship. Pero mga kapatid, pinakamatibay na doon is yung relationship natin sa Panginoon. Because that is the very foundation of all relationships. Amen? Kaya, ulitin natin, paano siya magiging kalugod-lugod sa Panginoon? Sapagkat nagbibigay tayo ng panahon. Di ba, yan ako na yan? Pagbibigay ng oras, ng panahon, ng talento, whatsoever, kung ano kaya nating ibigay. Hindi naman kailangan laging ganito. Material na bagay. So, dahil doon, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Ulitin natin, standing firm in our identity with Christ. Una, we belong to His church. And this church, the gate of Hades cannot prevail. This church, Jesus is the foundation. This church, Jesus is the head. Ay titandaan, and we are part of the stones. Mga living stones. Each part is equally important. May role tayong dapat gampanan. At bilang mga templo ng Panginoon, dapat tayong mabuhay sa Kanyang kabanalan. At habang namumuhay tayo ng Kanyang kabanalan, ginagawa din natin ang mga nakakalugod sa Kanya. Ang mga bagay na na-mention sa mga talatang ito. Sa talata ni Peter. Sabi diyan, una, kasama yung pagtitiis, ha? Yan. Laki ng yung habag ng Diyos sa atin. Tandaan natin, huwag natin aalisin yon. Binigyan niya tayo ng isang panibagong buhay. Let's declare it. Kasi yung sinasabing na kahangahangang liwanag. Sinabi niya na upang ipahayag ang mga dakilang gawa ng Diyos. Tama. I-proclaim natin to. Then, proclaiming and living on it. Pinapamuhay natin. Kaya, Happy New Year po mga kapatid. And this year, lagi nating dalahin sa sarili natin, ako ay kay Kristo. Ako ay na kay Kristo. Ako ay binanal ng Diyos. Pinatawad sa aking mga hindi ako perpekto. Pero si Kristo ay perpekto sa aking buhay. At hindi ako maaagaw ni numan. Kaya tanda natin, don't allow the world describe you. Because you are already described by the Scripture as identified with Christ. Hindi na yun mababago mga kapatid. Kahit saan ka makarating, hanggang sa dulo ng 2025, ikaw yan. Panghawakan natin. Tayo manalangin.
Panginoon, salamat po sa salita po ninyo na binahagi sa pamamagitan ni Apostle Peter, na kung saan, Panginoon, kami po ay nagsasalig, Panginoon, ng mga katotohanang ipinahayag niyo po sa Kanya. Panginoon, siya po yung personal na nagsabi na kayo yung Kristo. Kaya malinaw sa Kanya nung siya babaan ng Espiritu ang mga salitang ito bilang pundasyon ng Iglesia. At siya po ay bahagi lamang ng napakalaking bato na panulukan. Ito po ay ang confession that you are the Christ, the Son of the living God. Kami man, Panginoon, ay mga living stones, nakabahagi ng isang spiritual temple, tinawag bilang mga pari upang ipahayag ang kahangahangang ginawa ninyo, Panginoon, sa aming buhay, sa aming karanasan, at sa mga hinaharap na layunin at naisin po ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magampanan po namin yung pagkatawag na to, pagkapili ninyo, na maghatid kami ng mga handog na kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Kung kami magtitiis, bigyan niyo po kami ng lakas. Sa pag-ibig, patatagin niyo po kami na nagmamahal ng patuloy. At Panginoon, sa mga pagtatagumpay din namin, makita namin po na kayo ang dapat na tumanggap ng lahat ng parangal. Salamat po, Panginoon. Biyaya niyo sa amin na kami ay binuo bilang isang iglesia. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.